Narito po ang News TV Quick Response Team ngayon sa Camp Aguinaldo para makibalita po tayo at makapag-update kaugnay pa rin ng insidente sa Bukidnon kung saan may 200 armadong kalalakihan sa Malacay sa isang plantation po ng pinya doon. Dahil dyan, isang patay habang dalawa naman ang sugatan sa mga tauhan po ng naturang plantation. Isa po sa mga anggulong tinitingnan na paunang nangyari ay robbery muna at nangyari nga ang panununog din sa ilang mga kagamitan sa naturang plantation niya sa Bukidnon. Ayon po sa mga residente ay naka-uniforme para ng sundalo ang tinatayang 200 miyembro o katao na sumalakay po sa naturang plantation. Bukod sa pamamaril na ikinamatay ng isang gwardya, sinunog pa ng mga salarin na ito ang gamit sa naturang plantation. Narito po report ni Jamie Santos. Nakatumba pa ang higanting pinyang ito sa bungad ng compound ng plantasyon ng pinya sa Manolo Fort Ridge, Bukidnon ng datna ng GMA News. Yan ay matapos sumalakay sa lugar ang tinatayang 200 armadong miyembro umano ng New People's Army pasado alas 6 kagabi. Ayon sa ilang saksi, nakasuot pa ng uniforme na sundalo ang mga salarin. Nagkaroon din ng barilan kung saan napatay isang gwardya ng plantasyon na kinilalang si Alfredo Neri. Sugatan din ng 2 iba pang gwardya at isang sibilyan. Hinarangan, pinababa at pinapadapa raw ng armadong grupo ang mga sakay ng mga dumaraang sasakyan. Panaog bitanan. Hindi, butong naog me. Apel to mga bata, mga mama, papa, tanan gid. Gihol gid mi didto. Pang katulad napoy ni labay pod nga isa ka 6 by kini kon sa kadre. Kini ilang service. Gihol gyud po nila. Gipang kuha sila mga armas tanan. Doon ako inatabuan nga 2 ka tawo niingon nga gitulis ang Caltex. Pag abot na ko sa Caltex, gidersmahan ko dito sa 4 ka tawo nga puro high power ang armas. Gikuha nila akong radyo o kalibre 38. Naila kong gipadapa. Nakahigayon ko nga pag dagan padulong dito sa ubos sa Purokders. Daghan mi niya. Humanan to dayon, buto-buto din ako nadunggan. Sinunog din ng mga rebelde ang 2 payloader at isang bulldozer ng plantasyon. Robbery ang unang itinawag sa pulisya kaya agad itong rumisponde sa lugar. May information na receive namin, robbery daw. Yun pala pagdating namin may mga armado. Marami. Yung napakilala kami mga pulis. Hindi sila pakilala sa kanila. Yun na nakaigwintro kagad. Hindi pa namin pero konfirmado yung NPA. Okay, may mga nilagay na mga plug lahat. Sa isang panayam sa radyo, sinabi ng tagapagsalita ng NPA na si Cao Oris na galing sa North Central Mindanao Command ng NPA ang grupong responsable sa pag-atake. Ginawa raw nila ito upang bigyang katarungan ng mga biktima ng bagyong Sendong noong 2011. Ang pagkasira umano ng kalikasan ng rason kung bakit nangyari ang trahedya noon. Dahil sa insidente, suspendido ang klase sa 3 eskwelahan sa lugar ngayong araw. Sa pahayag naman ng Del Monte Philippines, hinigpitan na raw nila ang seguridad sa plantasyon para matiyak ang kaligtasan ng kanilang mga empleyado at ng mga residente ng kalapit na komunidad. Hindi raw alam ng kumpanya kung bakit nangyari ang pag-atake. Iginiit naman nila na nakakatulong sila sa kabuhayan ng mga residente sa lugar. Naglunsad din daw ang kumpanya na maproyekto na layong iangat ang estado ng mga pamilya sa lalawigan. Patuloy ang investigasyon ng mga otoridad sa insidente. Jamie Santos, GMA News.